Magandang araw mga classmates! Kumusta kayong lahat? Ako si Ate Michelle at welcome sa Wikaharian Online World! Kumusta naman ang buwan ng wika ninyo? Siguro marami na kayong mga activities sa school no na konektado dito. Sana kahit papano ay mas lumalim ang kaalaman at pagpapahalaga nyo, hindi lang sa wikang Filipino ha, pati na rin sa iba't ibang wika na ginagamit sa ating bansa. Alam nyo dito sa atin, maraming wika ang ginagamit. Sino ba sa inyo ang marunong mag-Cebuano o Ilonggo? Ayan, meron bang marunong maghiligay nun dito? Ang wika natin ay hindi lamang isang mahalagang sangkap sa ating pakikipag-usap. Ito rin ang nagsisilbing pagkakakilanlan natin sa ating lipunan. Ilan pa sa ginagamit na wika sa ating bansa ay Kapampangan, Ilocano, Bicolano at naku marami pang iba. Kaya naman mabuting pahalagahan natin ito at pagyamanin. At mapapagyaman natin ito sa pamamagitan ng paggamit nito. Kaya naman may ibabahagi ako sa inyo na tiyak na mapagyayaman pa ang kaalaman ninyo sa ating wika. Kaya magsimula na tayo. Awitin na natin ang Kumusta, Kumusta song. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralala-la-la-la-la-la-la, 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 tralala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralala-la-la-la-la-la-la, 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 tralala. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa pangungusap at isang uri nito. Ang pangungusap ay grupo ng salita na nagsasaad ng buong diwa. Ito ay binubuo ng simuno at panaguri. May iba't ibang uri ito na ginagamit sa iba't ibang pagkakataon. Kapag nagkukwento, ginagamit ang pangungusap na pasalaysay. Kapag naman nagtatanong, ginagamit ang pangungusap na patanong. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang uri ng pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin at gumagamit ng tandang padamdam. Ito ay pangungusap na padamdam. At para mas maintindihan, magbibigay ako ng mga halimbawa ng pangungusap na ito. Ang unang halimbawa, maligayang buwan ng wika. Ito ay gumagamit ng tandang padamdam at nagsasaad ng matinding tuwa. Ulitin ko ha, maligayang buwan ng wika. O hindi ba? Matindi yung tuwa o yung kasiyahan ko nang sabihin ko ang pangungusap na iyon. Ang kasunod na halimbawa naman ay ito. Naku! Nakalimutan ko ang sukli. Ito ay gumagamit ng tandang padamdam at naku, nagsasaad ng matinding pangamba. Ulitin natin ha. Naku, nakalimutan ko ang sukli. Tandaan nyo ito dahil marami kayong mga pangungusap na padamdam na mababasa. Hindi lang sa mga aklat, may mga pangungusap na padamdam rin sa paligid ninyo. Ngayong tapos na nating talakayin ng isa pang uri ng pangusap, pag-usapan naman natin ng uri ng mga hugis. Ano-anong hugis ang alam nyo? Isulat nyo nga sa ating comment section. Ayan, tama. May tatsulok, parihaba, parisukat, at marami pang iba. Sa kwento natin, alamin natin kung anong hugis ang hinahanap ng bida sa kwento. Pero bago tayo magkwentuhan, awitin muna natin ang oras ng kwentuhan song. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan.
oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Ang kwento natin ngayon ay isinulat ni Marvelyn Francia at ang pamagat nito ay, Bilog ka ba? Bilog ka ba? Tanong ni Elma sa kasalubong na si Teresa Mesa. Hindi ako bilog. Ako ay hugis parisukat. Sagot ni Teresa Mesa. Hindi nagtagal, nakita niya si Mila Caratula. Bilog ka ba? Tanong ni Elma sa kanya. Hindi ako bilog. Ako ay hugis tatsulok. Sagot ni Mila Caratula. Sa hindi kalayuan, nasa lubong niya si Tinto Pinto. Bilog ka ba? Tanong ni Elma. Hindi ako bilog. Ako ay hugis parihaba. Sagot ni Tinto Pinto. Malapit na siyang umuwi nang matanaw niya si Ompong Itlog. Bilog ka ba? Tanong ni Elma. Ako ay hugis biluhaba. Kung gusto mong makakita ng hugis bilog, hintayin mong pagsapit ng gabi. Payo ni Ompong Itlog. Madilim na ang langit nang makita niyang masayang naglalaro si Bito Bituin. Bilog ka ba? Tanong ni Elma sa kanya. Hindi ako bilog. Ako ay hugis bituin. Sagot ni Bito Bituin. Pagsapit ng gabi, nakakita si Elma ng maliwanag na bagay sa kalangitan. Bilog ka ba? Tanong ni Elma sa kanya. Aba, oo, ako ay hugis bilog. Balita ako ay hinahanap mo raw ako. Sagot nito sa kanya. Sabi kasi ng aming guro, ang bilog ay walang sumulok. Magkapareho rin ang sukat ito mula gitna hanggang kilid. Paliwanag ni Elma. Tama! Hugis na bilog tulad ko ang tinutukoy mo. Ako si Susan Buwan. Masayang tugon ng bilog niyang kaibigan. At dyan nagtatapos ang kwentong Bilog ka ba? Na isinulat ni Marvelyn Francia. Ngayong tapos na ang kwento, subukan nyo namang sagutin ang mga tanong tungkol dito. Sabihin nyo lang kung ito ay tama o mali. Ito ang unang tanong. Tama o mali? Ang hugis bilog ang hinahanap ng bata sa kwento. Sulat niyo sa ating comment section ha kung tama o mali ang sinasabi ng pangungusap na ito. Ang sagot nyo ba ay tama? Tama kayo. Bilog nga ang hugis na hinahanap niya. Ito naman ang susunod na tanong. Tama o mali? Ayon sa kwento, ang mesa ay tatsulok. Tatsulok nga ba ang mesa sa kwento? Anong sagot nyo? Kung mali ang sagot nyo, tama kayo. Ayon sa kwento, ang mesa ay parisukat. Ang pangatlong tanong, tama o mali? Ang itlog ay hugis, biluhaba. Sulat niyo sa ating comment section ng inyong sagot. Tama ba ang isinagot ninyo? Kung tama ang sagot nyo, tama nga kayo. Ang itlog ay hugis, biluhaba. Ito na ang huling tanong ha. Tama o mali? Ang hugis bilog ang huling nakita ni Elma. Ito nga bang huling hugis na nakita niya? Ang sagot niyo ba ay tama? Tama na naman kayo. Hugis bilog ang huli niyang nakita dahil ang buwan o si Susan Buwan ang kanyang huling nakita. Mahusay classmates, nasagot niyo ang mga tanong. Parang gusto niyo pa ng ibang tanong ha. Sige, magtatanong naman ako tungkol sa iba pa nating napag-usapan ngayong araw. Tulad ng naunang mga tanong, sasabihin niyo lang kung ito ay tama o mali ha. Ito ang unang tanong. Tama o mali?
Ang pangungusap ay grupo ng salita na nagsasaad ng buong diwa. Ito ay binubuo ng simuno at panaguri. Tama ba ito o mali, classmates? Ang sagot ay tama. Ayan, tatandaan nyo ha. Grupo ng salita na nagsasaad ng buong diwa ang pangungusap. Ito ang kasunod na tanong. Tama o mali? Iisa lang ang uri ng pangungusap. Tama ba ito o mali? Mali, hindi ba iba't iba ang uri ng pangungusap? Yan. O, ito ang pangatlong tanong. Tama o mali? Ang pangungusap na padamdam ay nagsasaad ng matinding emosyon. O, isulat niyo sa comment section kung tama o mali ang inyong sagot. Tama ba ang isinulat ninyo? Kung oo, tama nga. Madalas ginagamit ito kung tayo ay nakakaramdam ng matinding tuwa, takot, o di kaya naman ay pagkagulat. At ito na ang ating panghuling tanong ha. Tama o mali? Ang pangungusap na padamdam ay gumagamit ng tandang pananong. Siyempre mali. Ang pangungusap na padamdam ay gumagamit ng tandang padamdam. Naku, marami pa sana akong gustong itanong sa inyo pero kailangan na nating magpaalam. Pero balikan muna natin kung ano ng mga ginawa natin ngayong araw ha. Una, pinag-usapan natin na hindi lang iisa ang wika sa ating bansa. Pangalawa, tinalakay natin ang pangungusap na padamdam. At pangatlo, nakinig tayo sa kwentong Bilog Ka Ba? At bago tayo tuluyang magpaalam, kantahin muna natin ang Wika Harian Song. Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralin silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa. Sana'y natuto at nasiyahan kayo. Salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Paalam!